Pa, bukas nga pala, meron akong job interview. Nag-apply na kasi ako. Aba ano, galingan mo para matanggap ka. Oo pa, para naman kahit papano nakakatulong ako sa inyo kahit nag-aaral ako. Naku anak, huwag mo isipin yun. Responsibilidad ko yun bilang ama mo. Pero, salamat. Sige pa, magpapaprint lang muna ako ng resume ko para bukas ready na. Sige anak, mag-iingat ka. A few hours later. Ay, sana matanggap ako para makatulong kay Papa. Casey, pare, galing kang com shop? Oo, pre. Nagpa-print lang ako ng resume ko. Ah, nga pala, speaking of resume, may katrabaho kasi akong kaka-resign lang. Naisip ko lang na baka interesado ka, pwede kitang i-recommenda. Kung gusto mo lang, ha? Nakakahiya naman, pare. Naku, pare, ano ka ba? Para santak naging magkaibigan tayo. Pwede naman. Sige, pare, chat mo lang ako kung kailan ka available, ha? Sige, pare, salamat. Tomorrow. Pa, aalis na po ako. Sige anak, pero teka, kailangan mo ba ng pera? Hindi na pa. May naitatabi naman akong pera sa mga baon ko, kaya okay lang po. O siya, sige, mag-iingat ka ha. Good luck. A few minutes later. Kinakabahan ako. Sana Lord, matanggap ako, please. Good morning, sir. Yes, good morning. May I help you? Schedule po ako for an interview po ngayon. So ikaw si Casey? Opo, sir. Alright, may I see your resume? Ito po, sir. Applying for service crew? Opo, sir. Alright. Pleasing personality and pleasing appearance kasi hinahanap namin. And based sa nakikita ko ngayon, I don't think na qualify ka sa position. Sir, kailangan ko lang po talaga ng trabaho ngayon. Alright. Mr. Casey, sorry to tell you this, pero mukha kang hindi presentable sa guests. Hindi matutuwa ang mga customers namin yan. Grabe naman kayo, sir. Kahit na ganito naman po ako, tao pa din po ako. Well, I'm sorry, Mr. Casey. You may go now. Thank you. Grabe naman. Hindi ko naman kasalanan to. May mga tao talaga na nakakalimot kung saan sila nanggaling. Kung ano sila bago nila marating yung position na meron sila ngayon. Kaya yan, nagagawa nilang mamaliit, hindi nila iniisip kung saan ba sila nagsimula. Kahit na masakit, feeling nila kapag sila namamaliit ng tao, angat sila, na ikakayaman nila yon. Diba? Kaya nga minsan sa trabaho kapag nag-i-interview tayo, minsan tinatanong tayo kung anong mas prefer natin when it comes sa kasama natin sa trabaho. Performance ba or attitude? Well, para sa akin, attitude ang mas tumitimbang sa akin. Kasi ang performance kasi kaya mo siyang aralin, kaya mo siyang matutunan during operations. Pero yung attitude mo, kung ano yung nakasanayan mo na mula pa nung pagkabata mo, yan na yun eh. Pero karamihan sa mga matataas na ang posisyon, nakakalimutan nila kung saan ba sila nanggaling. Namamata sila, namamaliit.
Ako, share ko lang sa akin, sa mga previous na na-applyan kong trabaho, hindi ako tinatanggap kasi bawal daw ang may salamin sa kitchen. Kasi daw, ewan ko, for some reason, kung sa tingin mo, bilang ikaw na mataas na ang posisyon mo, yung mga jokes mo, okay lang sa'yo. Always, isipin mo, na sa'yo okay lang. Pero sa ibang tao, possible, masakit yun. Para maliitin mo na para siyang gasol, para siyang ewan, para siyang sunog na kape. Diba pangit pakinggan kung sa'yo naman gagawin yun, magagalit ka dito, ma-hurt ka din. Bababa yung confidence mo. Sana, sa mga matataas na ang posisyon dyan, set example. Kung hindi yung ipinapakita nyo na kung saan kayo. Pangit kasi na porket manager ka, porket supervisor ka, porket may-ari ka ng kumpanya, ipaparamdam mo dun sa tao na nag-a-apply sa'yo na dyan lang siya, na ikaw andito ka, andito lang siya. Tandaan mo, ang buhay parang gulong yan. Kung ngayon nasa taas ka, mag-ingat ka kasi kung gaano kataas ang lipad mo, siya rin taas ng ikababagsak mo. Lagi mong tatandaan yan. Kaya always, ang mga paa nakatapak sa lupa. Lagi mong tatandaan, attitude is the best pagdating sa trabaho. Santabi mo yung performance kasi yung performance, matututo ka naman during that operation. Kung ano yung mali mo ngayon, pwede mong baguhin bukas. Kaya ang attitude, nakasanayan mo na. Kung ano ka noon at nakasanayan mo na, mahihirapan ka nang baguhin. Isipin mo, nag-a-apply pa lang, mamaliitin mo na. Malay mo ba yung batang yan mas malaki ang pangarap kaysa sa'yo. Tapos ikaw, minamaliit mo. Tandaan nyo, mas mataas ang pangarap ng nasa baba kaysa sa nandyan sa taas. Mas gutom sila na makaahon sa hirap. Kaya huwag nyo silang mamaliitin. Kasi in the end of the day, tayo, ang buhay natin, hiram lang. Kung anong meron ka, mananatili lang yan dito sa mundo. Hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Kaya always, makibagay ka, huwag kang mamamaliit ng iba porket mataas ka at sila nagsisimula pa lang.